Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Olan at welcome sa unang episode ng ating TV Talks. Ang series na ito ay naglalayong magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa TB at paano matutugunan ang suliraning kaakibat sa sakit na ito. Ang TV Talks ay inahahatid sa inyo ng Stop TB Partnership, Innovations for Community Health at Dure Technologies. Sa susunod na mga minuto mga kaibigan, tayo po ay makikilahok sa isang mahalagang usapin tungkol sa isang sakit na napapanahon at kailangan nating pagtuunan ng pansin. Ito ay ang tuberculosis o TB. Para sa ating social media engagement sa episode na ito, maaari nating gamitin ang hashtag EndTB, hashtag It's Time to End TB, at hashtag Yes We Can End TB. Sa araw na ito mga kaibigan, makakapanayam natin ang isa sa mga TB experts sa ating komunidad. Siya ay isang HIV-TB advocate at kabilang siya sa TB platform ng USAID at sa proyekto ng Innovations for Community Health. Siya ay tumutulong sa pag-promote ng One Impact application, ang isang tool or app na naglalayong mas mapalawig ang pagbibigay impormasyon at suporta sa TB communities. Sa kalukuyan, siya rin ang Field Advocacy Lead ng Challenge Facility for Civil Society o CFCS. Walang iba kundi si Mr. Ivor Camilo. Magandang araw, Ivor, at maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Magandang araw naman sa inyo at sa mga nanonood. And then magandang araw din sa iyo, Olan. Maraming salamat sa inyong imbitasyon. Yes, maraming salamat ulit, Ivor. At atin nang simulan ng ating diskusyon no, tungkol sa TB at kung ano ba ang sakit na ito at ano ba ang impact ng TB sa ating komunidad at sa ating bansa. So, Ivor, sa Pilipinas, itinuturing na nating problema sa kalusugan ang TB. So, para sa kaalaman ng lahat, ng ating mga tagapakinig ngayong araw, lalong-lalo na sa mga hindi pa pamilyar sa sakit na ito, maaari mo bang i-share sa amin kung ano ang tuberculosis o TB at saan ito nanggagaling? Yes, hello. Yan, mahalaga ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Saan ba o ano ba ang TB? Ang tuberculosis ay isang nakakahawang sakit dulot ng isang bakterya. Kung tawagin ay Mycobacterium tuberculosis na karaniwang inaatake ng mikrobyo ang ating baga. So, nabanggit mo na ito ay isang bacteria, no? Ivor, saan o paano ba nakukuha ang TB or paano ba nahawa ang isang tao ng TB? Okay, ano ba ang tuberculosis? Ang mikrobyo ay dala ng hangin o airborne. Ang TB ay tumatagal mula sa 6 and 9 hours sa hangin. Ganun siya katagal. At ang TB naman, ang bakterya ay naapektuhan ng ventilasyon at sikat ng araw at ang pagtagal ng bakterya sa hangin. So, sensitive din kasi ang TB. Pero, pamamagitan ng ventilasyon at sikat ng araw, pwedeng humina ang bakterya sa mga surface. Naapektuhan ng TB ang ventilasyon at sikat ng araw, ang pagtagal ng bakterya sa hangin. Okay, Ivor, ano yung mga risk factors na dapat tandaan ng ating mga tagapakinig, no? When we talk about TB? Yes. Ang mga risk factor, actually maraming risk factor ng mga TB. So, kapag isang tao ay nakalanghap ng mikrobyo mula sa isang taong may TB na hindi pa nagagamot, maaaring mahawa ang TB. Yan. Maraming risk factor ang TB, lalong-lalo na kung ikaw ay medyo mahina ang immune system, madaling mahawa ng tuberculosis ang isang tao. Sa ating mga elderly, sa ating mga senior, madali ding mahawa dahil mataas ang tsansa ng mga matatanda dahil mahina ang kanilang immune system. Gayon din ang mga bata below 5 years old. Pati ang mga lalaki. Bakit sa mga lalaki? Dahil karaniwang trabaho ng mga lalaki ay nasa labas. Tricycle driver, conductor, construction worker. Malimit din ang mga naninigarilyo dahil pinapahina ng sigarilyo ang kanilang baga. At dating mga nagagamot ng TB, may mga kasama na may TB sa bahay.
And then meron ding mga diabetes. Meron din mga HIV o kung tawagin natin ay sila ang mga PLHIV, prone din sila sa may sakit, sa sakit na ito. At ang meron din sa mga medical condition na nagpapababa ng resistensya, for example ay cancer, pati ang mga malnutrition at lalong-lalo din ang ating mga health worker. I see, Ivor. So, base sa iyong sagot, walang pinipiling edad ang TB, ano? At talagang mas vulnerable ang may existing ng sakit upang mahawaan ng TB, ano? At mabilis mahawaan ng mga tao sa TB sapagkat sabi nyo nga parang it's airborne, ano? Dumako naman tayo sa mga datos na nakalap, no? Simulan natin globally, Ivor. Pagdating sa mga nakalap bilang or datos, no, para sa taon na ito, ilang individual ba ang naitalang may sakit ng TB sa buong mundo? Mahalagang mahalagang malaman natin ang datos para ma-aware tayo kung ano na ba ang estado ng buong mundo sa TB. Okay. The reported global number are newly diagnosed with TB was 7.5 million nung taong 2022. Ayon po yan sa World Health Organization. So ibig sabihin wala pa po tayo ng 2023. So malamang sa malamang po ay lumaki po ito. Lalo pa po nung nagkaroon tayo ng COVID, yan. And 7.1 naman po million in 2019 and up to from 5.8 million. Ganun na po kalaganap ang TB sa buong mundo. I see. Pero pagdating naman sa Pilipinas, Ivor, meron ba tayong nakalap na datos mula sa DOH kung ilan na ba ang ating TB cases, no, sa buong bansa? Yes. Sa Pilipinas naman ay ayon po sa Department of Health ay meron na po tayong kaso ng 612,000 ngayong taon o last year ng 2023. Ganun na po karami sa Pilipinas. So makikita natin, Ivor, na mukhang marami at patuloy na dumadami din ang kaso ng ating TB. Hindi lang dito sa Pilipinas but bagkus sa buong mundo rin. Gaya ng nasabi mo kanina, Ivor, ang TB ay kilala bilang sakit sa baga, no? Ngunit maaari bang maapektuhan din ng bakteryang ito ang ibang parte ng katawan ng isang tao? Yes, tama ka dyan. Ang TB ay may dalawang uri. Isang extrapulmonary TB o kung tawagin ay TB labas sa baga, outside the lungs, tulad ng may TB sa buto, sa ating internal organ, at meron din TB sa utak. Yun ay extrapulmonary TB. At ang isa naman TB ay pulmonary TB. Yun naman ay karaniwang sakit ng mga Pilipino o ito ay inaatake ng mikrobyo ang ating mga baga. Yan ang dalawang klase ng tuberculosis. So gaya na nasabi mo, merong tuberculosis na para sa baga, tapos meron ding sa labas ng baga, no? Gusto kong malaman, Ivor, magkaiba ba yung sintomas ng dalawang types ng TB na nabanggit mo? At ang paraan ng pagkakahawa or pag-transmit, no, nitong TB na ito. Yes, mahalaga din po na malaman natin yan. Lalong-lalo ang transmission. Tandaan po natin, airborne po, iisa lang po ang ating paraan ng pagkahawa ay kung ang taong may tibay, umubo o bumahing o nagsasalita lamang, pwede niya po ito maipasa sa kanyang kausap o kaharap o kasama sa kwarto. Lalong-lalo kung hindi po sila naka-face mask. Iisa lang po ang transmission. Ngunit sa ating mga sintomas ay meron po tayong tinatawag na 4 cardinal sign. Ano po ba ito? Una-una, kailangan ay umuubo ka, walang tigil na pag-ubo, hindi mapaliwanag ng pagbaba ng timbang na hindi ka naman nagda-diet, pagpapawis sa gabi nang walang kinalaman sa klima at hindi mapaliwanag na lagnat. At dapat itong mga nasabi ko ay sumusunod, umaabot ng 2 linggo o higit pa. Tandaan po natin ha, lahat po ng nasabi ko ay dapat tumagal ng 2 linggo o higit pa. Kung naramdaman po natin yan, tayo po ay magpakonsulta na sa ating mga health center o sa ating mga doktor.
Salamat, Ivor. No? Gusto ko ding malaman kung meron bang cases or instances na hindi agad nakikita ng isang individual na siya ay infected na ng TB. Yes, tama po. Meron din po tayong tinatawag na latent TB. So ito po ay usual na nangyayari sa mga household na may TB na nahawaan ng kanilang mga mahal sa buhay. For example, kung ako ay may TB at may mga kasama ako sa bahay, malaki po ang tsansa na mahawa ko sila. Pero po may mga pagkakataon na mataas po ang kanilang resistensya kaya hindi pa po nagpapakita ng mga sintomas tulad ng nabanggit ko ang mga ito. Kaya po mahalaga po ang pagpapa-check up o kung meron pong X-ray caravan sa inyong syudad, dapat po ay makilahok po tayo para po kahit wala po tayong nararamdaman ay baka sakali po makita sa X-ray yung latent TB na tinatawag. Sure. So, balik naman tayo sa global scale, no, Ivor. Gaano ba nakakabahala ang pagkalat ng TB, ano? Nabanggit mo kanina yung mga datos natin, pero bakit sa tingin mo kailangan nating pagtuunan ng pansin ang TB, ang sakit ng TB? Gandang tanong, Olan. Yan. Alam niyo po ba ang Pilipinas ay pang-apat na po sa may pinakamataas na TB cases sa buong mundo. So ibig sabihin po, sa dami ng ating bansa, sa dami ng ating country, meron po tayong 195 countries sa buong mundo, pang-apat po ang Pilipinas. So kung nakikita nyo, malapit na po tayo sa number 1. So ganun po siya nakakabahala. Ibig sabihin po, kung tayo ay maging number 1, almost kalahati po o 30% ng populasyon ng Pilipinas ay may tuberculosis. Tandaan po natin, pag may tuberculosis ka, airborne po ang paghawa. Meron po itong, pag ikaw naman ay nahawa, malaki po ang, pag ikaw ay nahawa ng tuberculosis, magkakaroon ka ng maraming problema, lalong-lalo sa inyong kalusugan. Maaring hindi ka makapagtrabaho dulot ng kahinaan ng iyong baga o ikaw ay nagagamot pa. Pwede ka din humantong sa kamatayan. Ayan, yan ang pinaka nakakabahala dahil alam niyo po ba sa Pilipinas, isa din majority na kinamamatay ng mga Pilipino ay tuberculosis. Salamat, Ivor, no? So, gaya ng sinabi mo, hindi biro ang sakit na TB, lalo na sa Pilipinas, no? Also, when you look at the global perspective. Pero naman nating tignan yung perspective ng isang community. Based sa experience mo, Ivor, bilang isang advocate at isa sa mga experts pagdating sa TB, lalo na't babad na babad ka sa ating mga komunidad dito sa ating bansa. Ano yung nakita mong impact ng TB sa ating mga communities, ano? Lalong-lalo na sa mga pamilya na nakasalumuha mo at nakasalumuha ng inyong proyekto. Malaki ang impact, alam mo, Olan, malaki ang impact sa isang community ng TB. Tandaan natin, ito ay airborne. So maaari sa isang community, pag sila ay nagkanda hawa-hawa, magkakapit-bahay, tandaan po natin, ang TB ay may gamot, pero po, pag lahat po sa community ay merong TB, baka po mahirapan ang ating healthcare provider, ang ating health center, ang ating LGU. And then, pang individual, para naman po sa mga pamilya, kapag ang tatay nila ang nagkaroon ng sakit na TB, maaari pong hindi siya agad-agad makapagtrabaho dahil po manghihina po siya. So, yun po ay malaking abala o malaking problema lalong-lalo sa kanyang pamilya, lalo kung may binubuhay siya. And then ang pinakamasama din po dito, kung ang tatay ay nahawa, kung ang nanay ay nahawa, walang magtatrabaho, posible po, tandaan po natin, posibleng nahawa din ang kanyang pamilya. So, mas malaking problema kung nahawa ang kanyang mga mahal sa buhay, lalong-lalo ang mga bata. Ganun po kaseryoso ang usapin ng TB at ganun din po kadelikado. Malaki ang epekto sa pamilya kung kayo ay magkaka-TB at lalong-lalo kung lahat kayo ay magkakaroon ng tuberculosis. Salamat, Ivor. So, gaya nga ng sinabi mo, no? At
gaya din ng sinabi natin kanina, walang pinipili ang TV. Sa isang tahanan, maaaring magkakawaan ang mga miyembro ng pamilya at talaga namang magkakaroon ng negatibong epekto ito. Hindi lamang sa kanilang livelihood, kundi sa pangkalahatang socio-economic status ng mga pamilya at ng mga komunidad na nahahawa talaga ng ating ang sakit na TB. Nabanggit mo rin kanina, Ivor, pagdating sa healthcare system, kahit pa paano nagiging burden ito, no, sa ating mga healthcare providers. Lalong-lalo na sensitibo din itong type ng illness na meron to dahil mabilis ang transmission, kumbaga. So kailangan talagang mag-ingat, hindi lamang ng mga miyembro ng pamilya na nahawaan ng TB, kundi ang ating mga healthcare professionals. Okay. So pagdating sa pangatlo at huling bahagi ng ating diskusyon ngayong araw na ito, nalaman natin kung ano ang sakit na TB at ang global impact nito. Hindi lamang sa usaping health, kundi maging sa socio-economic aspects ng bawat individual, ng pamilya at ng mga komunidad, no? Maging ang ating healthcare system. Sa kabuuan, Ivor, ano ang maaari nating gawing unang hakbang, lalo na ng ating mga tagapakinig, upang lalong mapag-usapan at mapagtuunan ng pansin ng bawat isa ang sakit na ito? Tama, Ulan. Yan. Tandaan po natin, mahalagang mahalaga ang information. So tandaan po natin, iba ang may alam. So pag kayo po ay naimbitahan sa mga inyong barangay na merong seminar or merong TV 101, tayo po ay makilahok. At maganda din po itong ating TV Talks. Dito po ay matututo tayo kung ano ba ang TB, paano nahahawa ang TB. Salamat, Ivor. So, gaya nga ng sinabi mo, no, malaking bagay ang information campaign para malaman ng bawat isa kung ano ang sakit na TB, ano ang impact nito pag tayo nahawaan, at most importantly, paano ba natin ma-address ang issue ng TB kung tayo man ay nahawaan. Pero bukod sa mga nabanggit mo, Ivor, meron ba tayong mga tools or apps or anumang innovative initiatives na makakatulong sa taong may TB? Para saan ito at paano ito makakatulong at anong features ng mga ito kung meron man? Yes, ayan. Meron po tayong One Impact Philippines application. Yan. Ano po ba ang One Impact Philippines application? Lahat po na nabanggit kong impormasyon at mga iba pang impormasyon patungkol sa TB, human rights, ay nandito sa application na to. Kailangan na po natin mag-involve, lalo-lalo po ang mga sakit ay gumagrabe rin at nag-upgrade. So tayo po dapat po mag-upgrade. Ngayon po, meron tayong tool na tinatawag na One Impact Philippines. Lahat naman po tayo ay meron ng mga cellphone. Sa inyong mobile device, maaari niyo po itong i-download para po magkaroon kayo ng mga kaalaman patungkol sa TB. Una-una, get to know your rights. Ang human rights, karapatang pantao ng mga apektado ng TB. Yan, meron po tayo niyan. And then, meron din naman tayong get information. Mga informasyon ng TB ayon sa mga eksperto, mga facts, at mga tips mula sa mga apektado ng TB community and global and regional community. And then, meron din po tayong get access dito sa One Impact application. Ano ba ito? Ito po ay isang mahalaga na features ng One Impact. Ito po ay mapa o listahan ng mga pinakamalapit na TB facility sa inyong lugar. So alam naman po natin, mahirap din mag-Waze or mag-Google Map. So dito po sa Get Access, mananavigate nyo kung saan may pinakamalapit na TB facilities para hindi na po kayo maligaw kung sakasakaling magkaroon po kayo ng sakit na TB o kung gusto nyo pong magpatingin regarding sa TB. And meron din po tayong Get Connected. Ito po ay mga forum chat or group chat na pwede po tayo mag-usap-usap patungkol sa TB. At meron din po tayo dito mga peer navigator na pwedeng sumagot sa atin kung tayo man ay may katanungan regarding sa TB. At ang pinakamaganda din po dito, ang ating mga peer navigator
ay galing din po sa TB community. Kaya kung ano man ang naranasan nyo ay naranasan din ng ibang peer navigator. So ito po ay makakatulong sa inyo lalong-lalo sa mga ibang tips kung paano maano ang para maiwasan yung mga ibang side effect ng gamot. Yan. So lahat po sila ay active dito. Magtanong lamang po kayo ay sasagutin po kayo agad-agad ng ating peer navigator. Kung nahihiya naman kayo sa group chat, meron din po tayong personal chat. Pwede nyo silang i-PM direct para kung ano man ang tulong na kailangan nyo ay matulungan po kayo ng ating mga peer navigator. Maraming And salamat. last, Yeah. sorry. And last, meron po tayong get involved. Ano po ba ang get involved? Ito po ay pagbabahagi ng experience ng mga issue patungkol sa TB service, TB support service, lalong-lalo din po sa human rights violation, and also sa stigma and discrimination. Kaya po, kung kayo po ay may TB o ang pamilya nyo ay may TB, maaari na po kayo mag-download ng One Impact Philippines. Yan po ay libre para sa inyong gabay patungo sa TB. Inyong gabay. Okay. Maraming salamat, Ivor. Napakagandang app nitong One Impact, no? Kasi gaya ng sinabi mo, para siyang one-stop shop, no? Ng mga impormasyon na magiging available sa mga taong nais mas matutunan kung ano ang TB, no? Lalong-lalo na sa mga nahawa ng TB. Bukod doon, nabanggit mo rin na meron siyang capacity para mag-hold ng isang forum para mapag-usapan ng mga individual kung ano ang TB at makakalap pa ng mas konkretong impormasyon tungkol dito. Lalong-lalo na yung nabanggit mo tungkol sa navigation, no? Malaking tulong na mabigyang karagdagang impormasyon ang mga individual patungkol sa kung paano mag-access, no, sa mga interventions patungkol sa TB. Ayan, at um, dumako na tayo sa pinaka parte ng ating episode, Ivor, no? Ano yung mensahe mo para sa ating mga again, ano ang iyong mensahe para sa ating mga tagapakinig ngayong araw? Lalong-lalo na napag-usapan natin, no, ang TB at ang kahalagahan ng pagbibigay lunas sa sakit na ito, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong bansa, sa buong mundo. Ang mensahe ko para sa ating mga nanonood, ang mga manonood, taasan po natin ang ating health-seeking behavior. Tandaan po natin, unahin po natin ang ating kalusugan para po sa ating mga mahal sa buhay. At tandaan nyo rin po na pagdating po sa mga informasyon, huwag po kayo magsawa matuto dahil information is prevention po sa mga sakit o ano pa. Sa puntong ito, dumako na tayo sa pinakahuling segment ng ating episode, Ivor, no? Meron ka bang mabibigay na mensahe sa ating mga tagapakinig at tagapanood patungkol sa ating mga pinag-usapan ngayong araw na ito? Yes, yan. Kapag tayo ay nagtutulungan-tulungan, masusugpo natin ang TB sa Pilipinas. Lokal man o NGO, tayo po ay magtulungan. Para naman po sa mga apektado ng TB, huwag po kayong matakot magpa-check up o magpagamot dahil ang TB ay nagagamot. Kung tayo po ay magtutulungan-tulungan, masusugpo natin ng TB. Maraming salamat po. Sana po ay may natutunan kayo sa amin. Muli, maraming salamat, Mr. Ivor Canoy, sa pagiging bahagi ng ating programa ngayong araw. Maraming salamat din sa iyong oras. Talaga namang marami tayong natutunan tungkol sa tuberculosis, gaano kaimportante ang mabigyang pansin at lunas ang sakit na ito, at kung ano-ano ang pwedeng makatulong sa ating mga komunidad na may TB. Sa atin namang mga tagapakinig ngayong araw, maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa episode na ito. Naway nadagdagan ng ating kaalaman tungkol sa TB at kung paano natin mapupuksa ang sakit na ito. Muli mga kaibigan, ako si Olan at ito ang TB Talks. Maraming salamat po.